Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa Panginoon Diyos sapagkat tayo ho'y natuloy sa gabing ito. Kanina ho nagpa-fluctuate yung kuryente. Mga alas 6, alas 7, alas 7:30. Kaya nagdadalawang isip ako kung magbo-broadcast ako eh. Kasi makasira po ng mga gadgets po eh. Pagka patay sindi yung ilaw kanina. Kaya nagdadalawang isip ako na ituloy ang broadcast. Anyhow, salamat sa Lord sapagkat okay naman na ngayon. Hopefully, dire-diretso na ho ito. Opo. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito, sa opportunity na binigay mo sa amin upang mag-aral ng iyong salita. We just pray for wisdom. Samahan niyo kami, Banal na Espiritu, na ma-enjoy namin ang pagtalakay. Salamat po sapagkat kayo mabuting Diyos. Samahan niyo kami at hinihiling po namin ang inyong gabay. At dumadalangin kami na ma-enjoy namin ang pagtalakay tonight. Mahalaga po ito ang pag-uusapan namin sa Book of Romans at yung pagpapatuloy po ng aming sinisiri sa katekismo. I-broaden niyo po ang aming isipan, Banal na Espiritu, to accept the fact. Inyong facts, tanggapin po namin at patuto kaming ipamuhay po ito. Hindi ito ganong kadali intindihin, pero tulungan niyo kami magkaroon ng teachable spirit. Kaya salamat po sa gabing ito, sa opportunity. Salamat po sa maghapon, sa kalakasan, sa patnubay po na binigay niyo sa amin. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Alright, magandang gabi sa aming Bishop, kaya sa Diocese ng Bacolod, Bishop Patricio Buson. Bishop, magandang gabi at sa lahat ng mga kaparian na under po sa leadership ni Bishop Patricio dyan sa San Sebastian Cathedral. At siyempre yung aking parish priest niya sa Sumag, sa San Juan Nepomuceno Parish Church, kay Reverend Father Luan Torrefranca, ganoon din kay Father Nobles. At sa lahat ng mga leaders, mga kapatiran dyan sa nabanggit na simbahan. Now, diretso na po tayo muna sa Romans chapter 1. 2 talata lang muna yung bibigkasin natin para makadiretso na po tayo doon sa God's Call Revelation, doon sa ating pinag-uusapan. Masabi po rito sa chapter 1 ng Romans, verse 18 and 19, pinapakita ng Diyos ang tindi ng galit niya galing sa langit laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan ng mga taong pumipigil sa katotohanan dahil sa kasamaan nila. Kasi malinaw sa kanila ang mga dapat malaman tungkol sa Diyos dahil pinaintindi yon ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, bago po itong talatang 18 ay sa talatang 17 ay nakita natin kamakailan last week na pinapakita kasi na magandang balita kung paano tinatanggap ng Diyos ang tao dahil sa faith nila. At wala na ibang paraan pa. Gaya na sinasabi sa Scripture, ang tinuring na Diyos na matuwid dahil sa faith ay mabubuhay. Mga kapatid, nililinaw ho natin ito na hindi lang ho pananampalataya ang kailangan, lalo na sa konteksto po natin mga Katoliko. Tama ho ang pananampalataya, pero meron pong kasamang mabuting gawa yan. Yung mabuting gawa na yan ay babagsak po yan doon sa kategorya na paggawa o pagsunod sa kalooban ng Diyos. Opo. Papapasin nyo sa lumang tipan di ba? Si Noe, hindi lang ho pananampalataya meron kundi ho may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Wala pong kaligtasan na nangyari po sa kanila kung hindi po sumunod sa kalooban ng Diyos. Mapa-pisikal at pang-espiritual. Importante yung nandun tayo sa kalooban ng ating Diyos. Sa ating mga Katoliko ay pananampalataya at pagsunod, mga kapatid, sa kalooban ng ating Panginoon. Yun po yung mahalaga po sa atin. Binanggit dito ni Pablo na pinapakita ng Diyos ang tindi ng galit niya galing sa langit laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan
ng mga taong pumipigil sa katotohanan dahil sa kasamaan nila. Mga kapatid, hindi ho galit ang Diyos sa tao. Galito ang Diyos dun sa ginagawa ng tao. Now, basically, ang tao po'y makasalanan eh. Kaya nga ho, ipinadala ng God the Father ang kanyang anak na si Jesus upang bayaran yung ating atraso sa Diyos. Kaya po, maganda ho ito na maintindihan natin na ipinakita ho ng Diyos ang kanyang bagsik sa tao. Hindi siya galit sa tao, galit ang Diyos sa kasalanan. At sinasabi rito kung anong klaseng galit, matindi ho ang galit ng Diyos na galing sa langit laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan. Galit po siya doon sa kasalanan at kasamaan ng mga taong pumipigil sa katotohanan. Nangyayari po ba ito sa ating panahon na may pumipigil sa katotohanan? Opo, maraming pumipigil sa katotohanan sa panahon natin. Hindi ba kayo nagtataka na napakatagal na panahon na pilit pong binabagsak, nakapokus sa mga anti-Catholic sa simbahang Katoliko? Nung ako po'y pastor pa, isa rin po ako sa mga umuusig sa simbahang Katoliko. Marami ho kaming ipinapangaral na kung ikaw ay Katoliko na napapakinggan mo ang pangangaral ni Brad Calix noon, talagang mapapaganong ka. Talagang ikaw mismo di-discourage pag napakinggan mo yung pangangaral ko laban sa Katoliko. Mga kapatid, mga tao pong ayaw humaharang sa katotohanan. Ano po yung katotohanan sinasabi ng mga Katoliko? Na isa lang po yung simbahang itinatag ng ating Panginoong Yesus. Walang iba kundi po ang Catholic Church. Mahirap po tanggapin yan ng mga kaibigan natin na Protestante at mga Evangelical. Lalo na sa panahon natin ngayon, napakaraming sekta po eh. Kaya ho, magtataka ang isang Pilipino na nasa bansang Pilipinas. Sino ba talaga yung totoo, di ba? Halos lahat nagkiklaim na sila yung tama eh. Oo, halos lahat nagkiklaim na sila daw yung tama kasi yung founder nila ganito ganire. Wala naman tayo ibang palatandaan na tama. Dapat yung founder si Jesus. Di ba? Kaya nga tayo yung ating apat na marka, di ba? One, Holy, Catholic, and Apostolic. Yung apat na marka na yan ay kitang-kita yan sa ating simbahan. At dapat maging proud po tayo na tayo ay nasa tamang simbahan sapagkat yung ating founder ay si Jesus Christ. Hindi ho kinakailangang iparehistro sa sect yung simbahan po natin. Kasi bago pa yung nag-exist yung saligang batas sa Pilipinas, nauna na po ang Katolisismo. Opo. Kaya ho, ganun po yung sitwasyon ng ating simbahan. Maski saan ka bumaling na syudad o munisipyo, naandun po sa heart ng munisipyo at ng syudad yung simbahang Katoliko. Malapit sa bayan. Oo. Kung nasan yung mayor's office, di ba? Kung nasan yung plaza, kung saan yung market, nandun ho, katabi lang doon sa pinaka-puso ng syudad o ng town. Mga kapatid, sabi ng talatang 18, may mga taong pumipigil sa katotohanan dahil sa kasamaan nila. Totoo po ito, hindi lang ito sa panahon ni Pablo na totoo. Maraming tao sa panahon po natin ang pumipigil sa katotohanan dahil po sa kasamaan nila. Now, huling talata, verse 19, bago tayo dumiretso sa ating Katolisismo. Kasi malinaw sa kanila ang mga dapat malaman tungkol sa Diyos dahil pinaintindihan ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, sa kabila ng malinaw pala ang utos ng Diyos sa kanila, bakit nagawa pa nilang usigin o pigilan ng katotohanan na naging dahilan upang ipakita ng Diyos yung kanyang poot sa tao? Galing sa langit po yung poot ng Diyos laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan. Mga kapatid, sabi ni Pablo, napakalinaw daw po ang mga dapat malaman tungkol sa Diyos. Dahil pinatindi yon
dahil pinaintindi yun ng Diyos sa kanila. Sino nagpaintindi? Ang Diyos. Tanong, bakit sa kabila ng pinaintindi ng Diyos ang katotohanan, bakit hindi tinanggap ng tao? Now, for simple reason, makasalanan ng tao. Pangalawa, ayaw ng tao basically sa katotohanan. Anything that is righteous, ayaw po ng tao yan. Obserbahan nyo sa inyong komunidad. Obserbahan nyo sa ating bansa. Obserbahan nyo sa ating paaralan. Obserbahan nyo sa ating parokya. Anything na medyo nasasagi yung pride natin, ayaw po natin yon. Mismo sa atin, mismo sa Katoliko napakarami po ang lumalaban sa kalooban ng Diyos. Napakarami natin sa Pilipinas pero nakakalungkot, ilang porsyento lang po yung totoong talagang Katoliko. Kaya nga ho, ang ating advocacy ni Brad Calix itong 2025, ma-encourage natin yung mga kapatid natin na seryosohin naman ang pananampalataya. Hindi ito nakukuha sa emosyon, hindi ito nakukuha sa hindi tayo seryoso. Kailangan po talaga magseryoso tayo para makita natin ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Alright, diretso na po tayo sa ating sa chapter 2 ng ating pinag-uusapan na katekismo. Sa Wikang Banyaga po, ay pag-usapan natin ngayon yung God's Call Revelation. Ang Diyos ay tumatawag sa pamagitan ng pagpapahayag. Ang sabi po sa John 17 verse 3, Eternal life is this, to know you, the only true God, and Him whom you have sent, Jesus Christ. Ano po ang buhay na walang hanggan? Ayon sa John 17 verse 3, to know you. Sino po yung personal pronoun na you dyan? The Father, God the Father. At sinasabi po dyan, the only true God. Ito pong God the Father ay nag-iisa lang po. And Him whom you have sent, Jesus Christ. Sa madaling salita mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay makilala ang Diyos Ama at makilala rin si Jesus Christ. Inseparable po yan. Kung gusto mong makilala ang God the Father, dapat makilala si Jesus Christ, mga kapatid. Of course, yung banal na espiritu ay kumikilos po yan sa buhay ng mga Katoliko. Ephesians chapter 1 verse 3 and then verses 9 to 10 verse 13. Ang sabi po ron, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has bestowed on us in Christ every spiritual blessing in the heavens. God has given us the wisdom to understand fully the mystery, the plan He was pleased to decree in Christ, to be carried out in the fullness of time, namely, to bring all things in the heavens and on earth into one under Christ's headship. In Him you too were chosen. Binabanggit lang dito, mga kapatid, itong Ephesians chapter 1 na ito ay napakayaman ho ito. Na-try ko na ho itong i-preach nung ako po'y pastor pa. Hanggang chapter 6 lang po yan Pero umabot po ako dyan ng mga nasa 4 na buwan. Na pinreach ko po yan every Sunday sa church na hinahandilan po natin. Napakayamang aklat na sinulat ni Apostol Pablo. Na binabanggit niya dyan na binigyan tayo ng Diyos ng spiritual blessing. At yan po ay nagmula sa langit. Binigyan po tayo ng Diyos ng karunungan upang maintindihan natin ang misteryo. Yung kanyang plano na ito ay matagal na naka-decree, mga kapatid, na dapat mangyari ito sa tamang panahon. Na ano po yun? To bring all things in the heavens and on earth into one under Christ's headship. Mga kapatid, darating po yan. Future pa ho ito. Etong Christ's headship. Pero malapit na pong mangyari yan, mga kapatid. Ang mahalaga lang naka-ready po tayo sa nais ng Diyos sa ating buhay. Now, bilang panimula dito sa ating pinag-uusapan po,
Sinasabi po dun sa paragraph 61 ng Catechism, it pleased God in His goodness and wisdom to reveal Himself. By this revelation o yung pagpapahayag, then the invisible God from the fullness of His love addresses men as His friends and moves among them in order to invite and receive them in His own company. Mga kapatid, ang Diyos ang nag-initiate na gusto niyang ipakilala ang sarili niya. Pero ang nagpakilala actually sa God the Father ay si Jesus Christ. Siya po'y kumilos. Inanyayahan niya po yung tao para siya ay natanggapin natin ang Diyos at maging kasama tayo. Ang sinabi pa ho, Christian life is based on the conviction that God has spoken to us and that the central truths of our faith are given in this revelation. Ang Kristiyanong pamumuhay daw po ay nakabase ito sa paninindigan na ang Diyos ay nagsalita sa atin at ang pinakasentrong katotohanan ng ating pananampalataya ay ibinigay sa pamagitan po ng kapahayagan. The Christian scriptures attest that in times past, God spoke in varied ways to our fathers through the prophets. In this, the final age, He has spoken to us through His Son. Mga kapatid, ito po yung sinasabi ng Hebrews chapter 1, 1 and 2. Noong unang panahon ay nagsalita ang Diyos sa iba't ibang paraan. Pero sa pagkakataong ito, sa ating panahon, nagsalita ho ang God the Father sa pamagitan ng Kanyang anak. Pero kung pag-uusapan po natin ang konteksto, tayo bilang mga Pilipino, itong revelation na ito, paano tayo nakaka-relate dito sa ating pamumuhay bilang mga Pilipino? Ang sagot natin dyan ay yung personal relationship, mga kapatid. Yung parirala na yan, yung praise na personal relationships, mahalaga po yan sa atin. Masasabi natin sa mga Pilipino, marami siyang kakilala, di ba? Oy, yung kaibigan ko niyan, maraming kakilala yan. He knows many people. Or maraming nakakakilala sa kanya. Or many people know him. Sa isang banda, mga kapatid, ang isa sa mga pangit na bagay na masabi sa atin bilang Pilipino, walang kakilala yan. Di ba? Nobody knows him. O kaya, walang kumikilala sa kanya. No one gives him recognition. So sa ating mga relasyon, mga kapatid, even sa ating pakikipagkaibigan, doon natin na ipapakita yan, mga kapatid. We reveal our personal selves to others at ganun tayo mga Pilipino, di ba? Maski na ibang lahi pa yan, madali tayo makakonect sa kanila kasi napaka-friendly natin, mga kapatid. Opo. Ngayon, dito po sa usapin ng personal relationship, again, ang Diyos ang nag-initiate nito para siya maging kakilala, di ba? Pag sinabing kilala ko siya, okay, personal yun eh. O kaya kakilala. Ito, medyo play of words, kilala ko siya. Kakilala ko. Kilalang kilala ko yan. Ayun. Nagle-level up eh. Kilala mo si, halimbawa, si Jenny Valera Parisan. Jenny, kilala mo si Edita Hubo? Marahil sasabihin ni Jenny, medyo kilala ko. Okay. O di kaya, si Saji Manlangit, sasabihin niya, kilalang kilala ko si Edita Hubo. Kasi kapitbahay namin yan. Example lang po yan mga kapatid. Kaya ako po nagagamit ang mga pangalan nyo dyan para lang ho, ma-acknowledge din ho na rin kayo at the same time. Opo. Tayo mga Pilipino, mga kapatid, sa ating bansa, paano ba tayo nakakakilala ng isang tao? Pag nagbabasa ka ng pahayagan, newspaper, radyo, TV, di ba, mga pelikula, pag nakita mo yung tao sa screen, lumabas sa telebisyon, tas nagpunta sa lugar nyo, uy, kilala ko yun ganun pala si Tito Vic on Joey itsura. Si Ivana pala, ganito pala itsura niyan. Ay, mas maganda pala sa personal. Di ba, may mga ganun tayo eh. Di po ba?
Mga Katoliko, mahilig po tayo sa mga ganyan. Opo, hindi tayo nagpapahuli dyan. Kaya nga, maski na nga po sa usapang pangrelihiyon, mapapansin natin po ang mga pelikula, may mga nakikita tayo mga nangangaral, mga religious celebration, may mga public devotion po yan, at wala pong tigil sa pag-apila ng mga mangangaral. Nandiyan na rin, idagdag pa natin yung mga faith healers na nagkalat po sa bawat community. Marami din po mga self-proclaimed na mga medium na nilalapitan. Kadalasan po yung mga medium na yan, mga Katoliko po yan eh. Pero ang problema, hindi sila dumadalo sa misa. May nakausap nga po ko eh. Sabi ko, ay ate, naghihilot pala kayo. Ang dami-dami lumalapit sa inyo dito. Katoliko po ba kayo? Sabi niya, oo, Katoliko ako. Tapos sabi ko sa kanya, nagsisimba po ba kayo? Sabi niya, bigla lang siya nangiti sa akin eh. Ay, matagal na akong di nagsisimba. Sa Hiligay no na salita, no? Tinatranslate ko na lang po sa Tagalog. Po. Sabi niya, matagal na akong di nakasimba. Nandito lang ako sa bahay nagdadasal. Sabi niya ganon. Tapos sabi ko sa kanya, bakit parang naglalatin kayo? May koorasyon ba kayo? Medyo nakangiti na lang po siya sa akin kasi no, ako po'y nasa Pangasinan, ako po'y madalas nakikipag-usap doon sa faith healer eh. Kasi yung pinagpastoran ko rin sa Pangasinan for 7 years, yung tinirhan po namin at the same time, ginawa namin place of worship yon. Opo. Yung kapitbahay namin manggagamot. At ang sadya, malapit kami sa sementeryo. May second floor yung bahay po na yon. Sa second floor, doon ako nag-aaral. Tapos may mga doon. Medyo madilim doon. Pagkakabi, medyo hindi ko makalimutan yung karanasan ko ron. Alam ko na itong albularyo din po kasi siya. At alam niyang pastor ako. Nagulat siya nung lumapit ako sa kanya ng umaga, mga 10:00. Sabi ko sa Tagalog Ilocano kasi doon sa Pangasinan. Ang salita. Sabi ko sa Tagalog sa kanya, Manong, matagal na kayong naggagamot? Sabi niya, oo, matagal na. Parang pinanapal niya raw yung sa niya, ninuno niya. Oo. At napansin ko marami nagpupunta ron. Halos araw-araw hindi nawawala ng mga parang pasyente na nagpapagamot sa kanya. At alam po ba ninyo, marami akong tsansa na nagkukwento sa kanya tungkol sa Panginoon Diyos. Pero umiiwas po siya sa akin. Siguro alam niya sa kanyang kaibuturan ng kanyang puso, ang dala ko ang Panginoong Hesukristo, ang mabuting balita. At alam po ba ninyo na kadalasan yung mga medium na ito, talagang yung kanilang relasyon sa Diyos ay questionable. Sinasabi nila Katoliko sila, pero pag tatanungin mo sila, kailan po kayo huling nagsimba? Matagal na ang sasabihin nila. At karamihan sa kanila umaasa po sa kanilang galing. At hindi ko alam kung sino talaga yung tinatawagan nila. Of course, kung sila ay malayo sa simbahan for so many years. At may napansin din ako na maraming mga santo. Kaya lang, iba yung pakiramdam ko bilang pastor kapag pumapasok ako sa bahay niya. Doon pa lang sa labas ng bahay ng albularyo na to, tumitindig talaga yung balahibo ko bilang pastor. Kasi sa loob-loob ko, mukhang mayroong ibang dalang espiritu itong tao na to. At marami akong karanasan, mga kapatid, patungkol dyan sa mga bagay po na yan. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi sila nakikipag-usap sa pastor masyado. Kasi alam nila na ang pastor, katulad ng pare, ay we represent the Lord Jesus Christ. Dala namin ng mabuting balita. Kasi pag nagkipag-usap ako, heart to heart talaga sa tao. Pag medyo inintroduce ko na ang Panginoon sa kanya, sasabihin niya lang, Pastor, pasensya na, marami pa akong gagawin sa loob Ganun yung banat niya lagi sa akin.
hanggang sa natapos yung aking natapos yung aking ika nga ipaglilingkod doon sa Pangasinan for 7 years, ay talaga pong wala siyang sa Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ito pong reality na to na pinag-uusapan natin. Nakakalungkot lang kasi maraming mga Katoliko sa Pilipinas na kung susuriin mo, parang malayo sa Diyos. Yun ang nakakatakot, na nag-a-assume tayo na sa langit papunta o sa purgatorio, pero hindi pala. Yun ang nakakatakot sa lahat, mga kapatid. Oho. Kaya itong revelation na ito, yung kapahayagan ng Diyos, napakaganda po ito. Naunahin natin, mga kapatid, that God reveals Himself. Paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili? Una, in creation. Yan po yung unang yung unang bagay po na in-reveal ng God the Father yung kanyang sarili sa pamagitan ng mga nilikha niya. Ang sabi ng Bible, Psalms 19 verse 1, "The heavens declare the glory of God, and the firmament proclaims His handiwork." Mga kapatid, in creation, man holds a special place. Ang sabi ng Diyos, "Let us make man in our image." Mapapansin mo dyan yung salitang in our image. Diba? Plural, in our image. Tapos sabi dyan, let us, plural yung us. Hindi sinabi dyan na let me make, kundi sabi dyan, let us make man in our image. Kasi kung ang God the Father lang dyan ang creator, sabihin niya, let me make man in my image, after my likeness. Hindi ho eh. Sabi dyan, let us. Importante yan, mga kapatid, Genesis 1:26. Ano pang ginawa ng God sa atin? Ibinahagi ng Diyos sa atin yung kanyang creativity. Ang sabi ng God the Father, "Be fertile and multiply, fill the earth and subdue it." Mga kapatid, hindi mo pwede applyan sa konteksto sa Pilipinas na magpakarami tayo. Hindi ho. Sa China nga ho, may batas doon na one-child policy. Sa China, kasi yung population sa China, grabe na ho kumpara sa Pilipinas. Tayo sa Pilipinas parang gusto nating humabol hindi naman ipinagbabawal na one-child policy sa bansa. Wala naman pong ganun. Pero ang point, mga kapatid, medyo pag-iisipan kasi may family planning. Of course, medyo maingat tayo dyan kasi sa family planning, marami tayong bawal dyan. Pasintabi lang po, no? Bawal ang condom, bawal ang yung pipigil ba para mabuo yung bata, bawal sa Katoliko yan. Opo. Kaya ganun tayo medyo sagrado sa atin kasi yan mga kapatid Opo. Fill the earth and subdue it. Now God creates the whole world for us to support us in life and reveals Himself to us through His handiwork. May ginawa kasi ang God sa atin. Pinapakita yung kabutihan niya. Ang sabi dun sa Romans 1:20, "Since the creation of the world, God's eternal power and divinity have become visible." Yung eternal power, yung walang hanggang kapangyarihan, at yung pagka-Diyos, pag sinabing divinity, pagka-Diyos ng God the Father ay nakita mo, have become visible, recognized through the things He has made. Opo. Ayan po sinasabi ng Romans chapter 1. Verse 20. Kaya nga po doon sa paragraph 66 ng Catechism, may binabanggit po ro na fourth Eucharistic prayer, na binabanggit po doon yung self-revelation ng God the Father sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Ang sabi po doon, "Father in heaven, you are the one God, living and true." Sabing ganon. "Source of life and goodness. You have created all things to fill your creatures with every blessing and lead all men to the joyful vision of your light." Nasabi pa ron, "Father, we acknowledge your greatness. All your actions show your wisdom and love. You formed man in your own likeness and set him over the whole world to serve you, his creator, and to rule over all creatures." Mga kapatid, maganda po itong panalangin na ito. Ang sabi dyan, "Father in heaven." Nasaan ang God the Father? Nasa langit. You are the one
God, living and true. Totoo ba yan sa atin bilang mga Katoliko? Naniniwala ka ba na iisa lang ang Diyos, pero tatlong persona? Distinct ho yan, magkakaiba. Iba ang God the Father, iba ang God the Son, iba ang God the Holy Spirit. Siya po yung source of life, yung pinanggagalingan ng buhay at ng kabutihan o yung goodness. You have created all things except sin, mga kapatid. Now, natural signs. Para sa ating mga Pilipino, ang sanlibutan at lahat ng dyan sa loob ay natural signs yan ng Diyos. Yan po yung inisyal na paraan para maipakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Yet in our everyday experience, nakakasalamuhan natin yung pagmamahal, yung friendship, the good and the beautiful. Yan po yung pinaparanas ng Diyos sa atin, mga kapatid. Nakakaranas ka ng pagmamahal ng Diyos, yung kanyang friendship, yung mabubuting bagay at yung magagandang bagay, mga kapatid. Nakikita mo ba yan? Nakikita mo ba yan, kaibigang Katoliko? O nakikita mo lang yung negative aspect na yung bang suffering, temptation, and evil? Pero nakikita mo ba yung pagmamahal ng Diyos, yung kanyang friendship sa atin, yung mabubuti at magagandang mga bagay? Mga kapatid, all creation has become affected by sin. Naapektuhan ng kasalanan. Bakit po? Romans 5:12. Sin entered the world. Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. And with sin, death. Kasama po ng kasalanan ay kamatayan. Bit-bit niya ang kamatayan, mga kapatid. Kaya nga po itong the natural sign of the Creator. Ito po yung sumira Kaya ho meron tayong pollution, exploitation, injustice, oppression, and suffering. Yan pong 5 na yan. Nakita nyo polluted na Maynila. Dito nga po sa Bacolod ganun din Opo. Exploitation. Nangyayari ba ito? Opo, kapag ka mahirap ka, i-exploit ka ng mayayaman. Pag hindi ka masyado nakapag-aral, talo tayo doon sa mga nag-aral. May mga injustice ba? Opo. Sa Pilipinas, hindi pinag-uusapan kung ano tinapos mo. Ang pinag-uusapan sa Pilipinas, real talk lang, sinong backer mo, sinong kilala mo. Ano naman kung ikaw ay summa cum laude o summa, di ba? Ang usapan dyan, may kilala ka ba para makapasok ka sa trabaho? Maski na mag-a-abroad ka, ang pinag-uusapan, sinong kilala mo para mabilis yung proseso. May mga oppression po ba? Yes. Ang oppression hindi lang po physical. May spiritual oppression. Sabihin na natin, nandyan yung paggalaw ng demonyo sa buhay ng Katoliko. May suffering ba tayo? Yes, ang suffering natin, 2 klase. Merong physical suffering. Okay? Pag may sakit ka, nagsasuffer ka. Pag wala kang pera, magsasuffer ka. Pag hindi ka masyadong aral, magsasuffer ka. Pag wala kang diskarte sa buhay, magsasuffer ka. Pero merong spiritual suffering. Ano naman kung marami po kayong pera? May PhD pa po kayo. Pero kung wala kayong relasyon sa Diyos, ang suffering mo sa impyerno. Mas matindi po yun. Times 10 po yan sa suffering mo sa lupa. Mga kapatid, dyan lang muna tayo. Sa una, bukas na lang ng gabi po yung inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng salita ng Diyos o yung salvation history. Kasi medyo madugo po yan mga kapatid. Madugo po yung salvation history na yan. At ayoko pong basta-basta pag-usapan lang ng mabilis yan. Mas magandang magigets po natin ang dahan-dahan, mga kapatid. Kaya po, salamat lang sa Panginoon dahil meron tayong opportunity para makapag-usap ng dahan-dahan, mga kapatid.
patungkol dito sa catechism. Kapatid, babanggitin ko lang po, no, just to remind you, na alala nyo po ba yung ating goals? Di ba meron tayong 5 na goals sa ating usapang Katolisismo, di ba? Una, magkaroon tayo ng informed na kaisipan. Hindi pwedeng ignorante ang Katoliko na Pilipino, hindi po. Huwag kayong pumayag na ignorante tayo. Isa sa mga advocacy ko, magkaroon tayo ng awareness bilang Katoliko. Opo. Matagal po ako nagtuturo ng salita ng Diyos 30 plus years. Nagtuturo tayo sa estudyante, nagtuturo tayo sa pulis, nagtuturo tayo sa mga iba't ibang klaseng tao sa lipunan. Opo. Mayaman, may pinag-aralan, nasa laylayan. Gustong-gusto ko pong mag-share. Opo. Kaya nung dinala tayo ng Lord sa simbahan niya, gusto ko lang po sanang ituloy yung ginagawa ko bilang dating pastor na magturo po. Kaya itong synodality na to, yung binabanggit ko kaninang umaga, yung let us journey together, kapit kamay, mga kapatid. Walang bibitaw sa inyo. Hanggang sa dumating ang Panginoong Yesus, hanggang sa bawian ka ng buhay. Gusto ko kapit bisig tayo. Maski na marami tayong hinahampas tayo na iba't ibang mga sufferings, mga challenges in life, gusto ko hawak pa rin tayo ng kamay. Maski na may sakit ka, pinanghihinaan ka ng loob kasi napakarami mong challenges sa taon na ito. Hindi ka pa nga nakaget over dun last year, meron na naman panigbago. Mga kapatid, kapit kamay lang tayo. Huwag kayong bumitaw ha. Kasi pag bumitaw ka, ibig sabihin na discourage ka. Pag bumitaw ka, nagsawa ka na sa Lord. Pag bumitaw ka, sinong talo pag bumitaw ka? Ikaw ang talo. Gusto mo yung synodality? Ha? Let us journey together. Let us encourage one another, mga kapatid. Huwag kang bumitiw sa Lord. Hindi ako bibitiw. Sinasabi ko sa misis ko na may karamdaman. Huwag kang bumitiw. May pag-asa. Huwag kang bumitiw. Sabi ko sa misis ko. Marami nagdadasal sa'yo. Yung makasama natin sa broadcast. Marami nagdadasal. Yung ating bishop, pinagdadasal ka. Yung mga kapatid sa Israel, yung Pesma Plus na grupo, nagdadasal para sa'yo. Si Mama Mary, pinagdadasal ka niya. Si Padre Pio, pinagdadasal ka niya. Nilalapit kita sa kanya. Mga kapatid, I'm so excited every time na haharap ako sa inyo. I'm so excited kasi sa konting pag-uusapan natin every night, sa umaga saka sa gabi, excited ako kasi iniisip ko lagi, this will be my last broadcast. Brad Calix, bakit ganun? Mga kapatid, nagiging honest lang po ako sa inyo. Hindi ko alam kung bukas buhay pa ako. You try to think of it. Kung ang attitude mo, this is your last day or last night, anong gagawin mo? Di ba ayusin mo sarili mo? Tandaan mo, pag pumikit ka mamayang gabi, pag pumikit ka bago ka matulog, tandaan mo, hindi ka sigurado kung magigising ka bukas. It's only by the grace of God na magigising tayo. Pag hindi ka nagising, napasarap ka ng tulog, mga kapatid, at hindi ka na nagising, it's time for you to stand before your Creator. At sana pagharap mo sa Creator, kay Jesus Christ, gaganon sa iyo si Jesus Christ. Bakit? Kasi na-accomplish mo yung kalooban niya sa lupa. Okay yun, di ba? Sabi sa'yo ng Lord, well done, you faithful servant. Di ba? Sabi ng Lord. Yun ang gusto ko na mangyari sa ating lahat ng mga Katoliko sa Pilipinas. Pag humarap tayo sa Panginoon, hindi tayo nahihiya. Masasabi natin, Lord, maraming salamat. Maraming salamat. Kasi binigyan mo kami ng mga pastor na dating kalaban. Ngayon kakampi na namin na tinutulungan kami.
ipagdasal niyo po ako. Pagdasal niyo ako. Marami ako nararamdaman sa pangkalusugan ko. Kaya huwag kayong magtaka, minsan yung oras natin nadidelay kasi may nararamdaman ako eh. Hindi po maganda eh. Opo. Ito yung pag-atake ng kalaban. Opo. Pero ang aking isip ay nakafocus sa Panginoon at sabi ko sa kanya, Lord, ayaw kong patalo sa kalaban. Maraming discouragement sa utak ko ang binibigay ng kalaban, pero sinasabi ng Lord sa akin, mag-focus ka lang sa akin. Akong bahala sa needs mo. Mag-focus ka sa akin, akong bahala sa misis mo. Yan yung in-impress ng Lord sa akin. Marami kang kasama nagdadasal dyan. Yan ang impression ng Lord sa akin. Yung broadcast, mga tao ko yan. Yan ang in-impress ni Lord sa akin. Kaya maraming salamat mga kapatid. Huwag kayong magsawa. Hawak tayo ng kamay. Sama-sama tayo maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Alright, I'd like to acknowledge the following. Pastor Marlon Andal, magandang gabi po. Salamat for joining. Ganon din kay Esme, dyan sa Kainta. Sa buong pamilya nyo dyan, Esa. Salamat kay Alan, Janeta, dyan sa Hungary. Maraming salamat kapatid. Kay Louie, kay Bobby Taruk, maraming salamat. Louie ha. Kay Sung Jinwoo, Koreano po ba kayo? Sabay ganun no? Sabi niya, amin Brad, ganda nitong programa mo. Nakakawala ng stress at nakakadagdag ng lakas ng loob bilang Katoliko. Salamat sa Panginoon Diyos po, Sung Jinwoo. Raydan Garcia, salamat kapatid. God bless sa buong pamilya. Sabi ni Raydan Garcia, mapagpalang gabi po sa inyo, Brad Calix, watching here in Kulasi, Ajoy. Tama ba yung banggit ko? Ajoy, Iloilo, sabi ni Raydan. God bless sa buong tropa dyan sa lahat ng mga kamag-anak mo, Raydan Garcia. Hopefully makapasyal ako dyan, baka makatawid ako dyan sa Iloilo. Kaya lang hindi ko alam kung kailan. Pag pumunta ako dyan, gusto ko, Lord willing, makapagsalita ako dyan sa mga parokya dyan. Para hindi sayang punta natin dyan. Pupunta na rin ako dyan, di ba? Hindi ko alam kung kailan ako dadali ni Lord dyan. Raydan, dapat alam ng pari ninyo pag pupunta ako dyan, kasi ganun si Brad Calix pagka, let's say, ma-invite sa ibang lugar, parish to parish. Kasi I'm representing CFD Diocese ng Bacolod Opo, just in case lang po. Gusto ko makapunta dyan sa lugar ninyo. Sabi ni nasa ilalim daw siya ng puno ng mangga. Masarap po ba mangga ninyo? Ano bang kulay nun? Parang dilaw. Kasi may mangga na puti po yung balat no? Yung pinakaloob niya. Opo. El Prisoto Habido, salamat. Salamat sa pag-join, bro. Si Sir Bingo, media man po ito. Mahusay po ito. Salamat Kuya Bingo for joining. Villa Hermosa. Shoutout sa buong tropa po ninyo, sa buong pamilya Kuya Bingo. Salamat po for joining. From Pagadian City, Zamboanga del Sur, si Kuya Bingo. Sabi ni Bobby, mahirap po talaga sa isang mananampalataya na alam banggitin ng Diyos, ngunit malayo naman po ang puso at kalooban. Talagang reality, no? Sonet Sena, salamat. Salamat, Bobby. Si Jermaline Honasan Balahadja from San Pedro, Laguna, salamat. God bless sa buong pamilya. Sa kay Saji, Manlangit, salamat. Edita Hubo, salamat mula dyan sa Our Lady of Lourdes, sa Talok. Ate Edita. Just say hi kay paki-hi nyo po ko sa inyong parish priest, kay Reverend Father Gamala, ang exorcist na pare. Yan. Kay Jenny, kumari ko ito, si Jenny Valera Parisan dyan sa Bago City. Maraming salamat, Jen. God bless sa buong pamilya
Regards na lang kay Mr. Taarnel Jawad Sigosyo from Malaysia, bro. Maraming salamat. Nasa Pilipinas ka ba ngayon? Salamat sa contribution mo ha sa pananampalatayang Katoliko. Oo. Salamat, bro. Si Junior Coronel, maraming salamat. God bless. Saka kay Ate Yam Montejo. Salamat, Ate Yam. Saka kay Ate Mariby Cabato Largo. Alright, that's all for tonight. Guys, kita-kits tayo bukas alas 6 ng umaga, Lord willing. Wag po kayong kakabahan pag sinasabi ko na this might be my last broadcast kasi totoo po yun kasi hindi ako sigurado bukas kung makapag-broadcast ako eh. Di ba? Yun po ang reality ng buhay. Kaya every night, every day, pag kayo ay pipikit, sabihin nyo sa Lord, Lord, I'm not sure kung bukas buhay pa ako. Pero bahala na po kayo sa akin. Okay? Importante yon. Yung mga ganong dasal, Lord, hindi ko alam bukas kung ipapahintulutan nyo ako magising. Pero bahala na po kayo sa akin. Yun yung ano natin, mahalaga sa atin, no? Kasi hindi ka talaga sure bukas. Baka eto na yung huling kwentuhan natin. Hindi natin alam yan. At least sinasabi ko na sa inyo, di ba? So, ano naman ang sitwasyon, si Jesus pa rin. Siya ang pinakasentro ng Katoliko. Huwag niyong kakaligtaan yan. Ano man ang mangyari, si Jesus ang sentro ng Katoliko. Hindi ko sino-sino. Si Jesus Christ. Yan yung ginagawa ni Brad Calix. Dalhin kayo lahat sa Panginoong Jesucristo na may tamang puso. Hindi lang pananampalataya, kundi yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Yun yung major na kailangan natin mag-grasp. Si Jesus Christ para sa ating kaligtasan at yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Medyo malawak yung pagsunod eh. Nandiyan na yung mga ritual natin, no? Secondary lahat yan. Number 1 si Jesus Christ. Importante yung tamang puso natin. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Alright, let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. I'd like to pray sa mga kasama ko sa broadcast tonight. Lord, samahan niyo kami. Pinanghihinaan kami ng loob minsan. Marami kaming alalahanin sa buhay. Patawarin niyo po kami. Gusto namin magkaroon ng isang klarong konsyensya na meron kaming katiyakan sa aming puso na kung sakaling kami haharap sa inyo balang araw, hindi kami kakabahan. Hindi kami paganyan-ganyan, kundi kami ay may katiyakan sa aming puso na aming destinasyon ay sa inyong presensya. Dito pa lang sa lupa, pinagsusikapan namin hindi lang mabuhay ng may pananampalataya kay Jesus, kundi sumunod sa kanyang kalooban. Lord, tulungan niyo kami. Hindi lang maging matinong Katoliko, kundi maging godly na Catholic. One who fears God. Seryoso kami na lumayo sa kasalanan. Nakikibahagi kami sa evangelization, sa synodality na idea, Panginoon. Nagiging maingat kami sa aming buhay pananampalataya. Samahan niyo kami. Gusto naming mabless ang iba dahil nakita nila sa amin, seryoso kami kay Jesus. Totoo, Lord, hindi kami sigurado bukas kung buhay pa kami. Magigising kami. Pero pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga buhay. Lord, kung papahintulutan nyo bukas, andito pa rin kami. Tulungan nyo kami na mag-double time kami. Kasi ang buhay maikli. May pananagutan kami pag humarap kami sa inyo. Nagawa ba namin yung pinagagawa nyo sa amin? Yun ang tanong. O inuna namin ang sarili namin? Tulungan nyo kami, Lord. Magkwento kami ng ebanghelyo sa iba. Ikwento namin si Jesus. Kung ano magagawa ng Lord sa buhay ng isang tao na wala pa sa Kanya. At i-encourage namin sila na mag-journey with us
hanggang sa dulo. Ama, salamat po sa amin na pag-usapan. Tulungan nyo kami na mag-grow sa katikismo. Maintindihan namin itong dahan-dahan. Salamat sapagkat kayo ay nagpahayag. Inihayag niyo ang sarili sa pamagitan po ng Panginoong Yesus. Lord, continue to bless us sa gabing ito. Salamat po. We give you all the praises and glory tonight. In Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Time check, alas 9:34 ng gabi. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory, mga kapatid, pakishare po yung ating video. Ingat po kayo. Bukas, see you bukas. Lord willing, magkikita tayo bukas alas 6 ng umaga. Ingat po and bye for now.